Ang mga kabataan ngayon, hindi problema, kundi pag-asa. Sa unang Timoteo 4:12, huwag hamakin ng sinuman ng iyong kabataan, kundi maging halimbawa ka ng mga nagsisampalataya. Ang karahasan ay senyales na may sugat na kailangan pakinggan. Kapag may batang nananakit, nang-aapi, nagagalit o gumagawa ng marahas na bagay, hindi ibig sabihin na dapat agad natin siyang husgahan bilang masamang bata. Hindi nito inaalis ang pananagutan sa kanyang ginawa, pero kailangan nating itanong, ano ang nangyari sa batang ito bago siya nagkaganito? May mga kabataang tahimik ngunit may dalang problema. May mga kabataang tumatawa sa classroom pero umiiyak mag-isa. May mga batang galit dahil hindi nila alam kung paano sabihin na nasasaktan sila. Maging ang UNICEF ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pakikinig at pagkakaroon ng safe space para sa kabataan. Kaya minsan, ang kailangan ng kabataan ay hindi lang sermon, kundi isang taong handang makinig. Ikalawa, hindi sapat na turuan natin ang kabataan kung hindi natin sila tinuturuan kung paano mamuhay. Mataas ang grades pero mababa ang empathy. Maraming followers pero walang tunay na kaibigan. Maraming information pero kulang sa wisdom. Marunong gumamit ng cellphone pero hindi marunong makipag-usap ng maayos. Kaya napakahalaga ng values, character, compassion, self-control at faith. Hindi lang dapat nating sabihin, huwag kang manakit. Dapat nating ituro, matutong umunawa. Hindi lang huwag maghuli, kundi matutong rumispeto. Hindi lang huwag kang magalit, kundi matutong dalhin ang galit sa Diyos at humingi ng tulong. Ang kabataan ay hindi dapat mawala ng pag-asa dahil sa kanilang pagkakamali. Napakaganda na sinabi ni Pablo kay Timoteo, huwag hamakin ng sinuman ang iyong kabataan. Ibig sabihin, hindi hadlang ang pagiging bata upang maging instrumento ng Diyos. Hindi sinabing kapag matanda ka na, saka ka na maging halimbawa. Ang sabi, maging halimbawa ka sa panahon ng iyong kabataan. Kaya ang kabataan ay hindi lamang future leaders. Sila ay leader ngayon. Maaari silang maging halimbawa sa kanilang mga kaibigan. Maaari silang maging tagapagtanggol ng naaapi. Maaari silang magsabi ng tama kapag may bullying. Maaari silang maging boses ng kabutihan sa social media. At higit sa lahat, maaari nilang piliing sundin si Jesus. Ang tanong ay hindi lamang ano ang problema sa kabataan. Mas maganda ang tanong, ano ang kulang sa kabataan? Baka kulang sila sa oras ng magulang. Baka kulang sila sa taong makikinig. Baka kulang sila sa tamang guidance. Baka kulang sila sa magandang halimbawa. Baka kulang sila sa pagmamahal. At higit sa lahat, kulang sila sa pagkakilala sa Diyos. Hindi ibig sabihin ang lahat ng problema ng kabataan ay malulutas lamang sa pagsasabing magdasal ka. Kailangan din ng counseling, child protection, responsible parenting, school intervention, at konkretong suporta. Mismong ang DepEd ay binigyang diin ngayon ang prevention, early intervention, mental health support, at pagtutulungan ng paaralan, pamilya at komunidad. Pero bilang simbahan, mayroon din tayo napakahalagang maibibigay. Isang lugar kung saan ang kabataan ay maaaring makaramdam na sila ay tinatanggap, minamahal, pinapakinggan, at may halaga sa Diyos. Mga kabataan, huwag ninyong hayaan ang galit ang magsulat ng inyong kinabukasan. Huwag mong hayaan ang bullying ang magsabi kung sino ka. Huwag mong hayaan ang pagkakamali ng kahapon ang magdikta sa iyong bukas. Huwag mong hayaan ang social media ang magsabi kung gaano ka kahalaga. Ang halaga mo ay hindi nakabase sa likes, sa followers, sa grades, sa itsura o opinyon ng ibang tao. May Diyos na nakakakita sa iyo. May Diyos na nakakaalam ng pinagdadaanan mo at may Diyos na may magandang layunin para sa iyong buhay. At sa ating mga magulang, guro, church worker at adults, ito rin ang hamon. Huwag natin tanungin lamang ang kabataan. Bakit naging ganyan ang kabataan? Tanungin natin, ano ang maaari natin gawin upang sila ay hindi mawala ng pag-asa? Dahil ang kabataan ay hindi lamang problema na kailangang ayusin, sila ay may mga buhay na kailangang gabayan.
mga pusong kailangang mahalin, mga sugat na kailangang pagalingin, at ang mga buhay na maaaring gamitin ng Diyos. Kabataan ngayon, hindi problema, kundi pag-asa. At ang pinakamagandang payo, kabataan, huwag mong sayangin ang buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Piliin ang tama kahit mahirap. Piliin ang kabutihan kahit hindi ito uso. At piliin si Kristo kahit iba ang piliin ng mundo. Napaka-inam na bigyan natin ng espasyo ang mga kabataan at bigyan natin ng panahon para pakinggan sila at kung ano yung kanilang nararamdaman. Base sa aking mga Bible study at mga reflection sa mga pagtuturo natin, iilan sa kanila ang talagang hayagang nagkukwento o nagsasabi ng kanilang nararamdaman. Mas madalas, pakiramdam nila, walang makikinig sa kanila. Kaya salamat na lang, isa sa mga nakita ko na isa pa sa nagpapalakas, lalo't ang mga nakausap natin ay pumapasok sa church, ang Diyos. Kaya malaking factor talaga ng isang kabataan ay kumikilala sa Diyos, dahil kung hindi niya maipahayag ang kanyang damdamin sa ibang tao, naniniwala siya na pakikinggan siya ng Diyos. Patuloy nating ipanalangin ang ating mga kabataan at kung ano o kung sino ang mga kabataan sa paligid natin, pagmalasakitan natin. Nasa kabataan ang pag-asa ng bayan at ng iglesia. Kaya piliin natin na gabayan, ipanalangin at bigyan ng tainga para sa kanila upang pakinggan kung ano ang mas makatutulong at makapagbibigay sa kanila ng tamang direksyon. Lagi nating ipanalangin. Pagpalain tayo ng Panginoon.